Ruyan, maging girlfriend mo ako. Ani necklace na ilang libong piso lang. Kotse na luma, hiniram pa ang pambili Lu Xiaojin. Basura lang yan, ipinagmamalaki mo pang regalo sa akin. Hindi ba't yan ang mga gusto mo? Nabanggit ko lang, sino ba ang mag-aakala? Talagang basura ang ibinigay mo sa akin. Ruyan, nitong 6 na taon, lahat ng sahod ko. Naubos sa'yo, ano ba ang tingin mo sa akin? Mahal, naghintay ka na? Tingnan mo ang binili ko. Bokali necklace. Grab, limited edition 2, 10,000 ang halaga. Salamat, Heshao. Yashaw, 6 na taon mong sahod, hindi pa abot sa isang hesyaw. Kahit isang kainan lang, di mo kayang ipaglibre ako. Lalo na tong necklace na hindi mo kayang bilhin sa buong buhay mo. Ano ang tingin ko sa'yo kung ikumpara kay hesyaw? Wala kang nang karapatang maging basura. Tol, narinig kong 6 na taon mo nang hinahabol si Ruyan. Pasensya na, 3 araw lang, nakuha ko na. Tandaan mo, kapag walang pera, huwag mangahap ng mamahaling kotse. Pang second hand ka lang. Hahaha. Walang pera, manliligaw pa. Anong panahon na? Akala mo pag-ibig lang sa sapat. Ipinost ko na online. Ang daming views. Tingnan nyo, may magpapakamatay sa dagat. Tol, huwag kang magpakamatay, tol. ngayon ako na. Ang pinakamalaking katatawanan sa buong internet. Kotse ang binili, utang naman ang inabot. Sa susunod na buhay, gusto kong maging mayaman. Vice Chairman Chu, natukoy na ang lokasyon ni Lu Xiaojin. Nasa taas siya ng tour sa tabing dagat. Bilisan nyo, hanapin siya, siya ang nag-isang tagapagmana ng trilyon. Chanlong Group, Chu Chanhi, nakikipagkita sa iyong master. Magandang araw, iyong master. Ako, Iyong master. ibig mong sabihin, ang lolo ko, ang founder ng Chanlong Group na may trilyong halaga, ang pinakamayaman sa bansa. Hello. Tama, pumanaw na ang chairman. At bilang nag-isang tagapagmana niya, kailangan mong i-manage ang kanyang trilyong yaman. Trillion. Akin. Huwag muna masyadong masaya, may iniwan siyang video para sa'yo. Lolo. Tumahimik ka. May ganitong kahihiyang apo ako. Matanda na Chu. Suntukin mo siya. Hoy matandang loko, may Alzheimer ka ba? Hindi mo ba sinabi na apo mo talaga ako? Noong araw ako si Lu Chanlong. Babaero, sinong babae ang hindi nang hihina ang tuhod sa akin? Nagpapahiwatig, hindi ko inaasahang magkakaroon ng ganitong apo. At nanligaw ng 6 na taon, kung wala ang ENA test. Pinaghihinalaan kong niloko na ako. Matanda na Chu. Pasensya na lolo. Nabigo kita dahil wala akong pera kaya sila. Minamaliit ako. Sa tingin mo dahil sa kawalan ng pera kaya wala kang babae. Kung ganon, kaya tayo. Kaya. Isang buwan, bibigyan kita ng 100 bilyon. Ang perang ito, para lang sa babae, pagkatapos ng 1 buwan. Kung makakahanap ka ng tunay na magmamahal sa iyo, mamamana mo ang aking trilyong ari-arian. Wow. Ngunit kung mabigo, mawawalan ka ng lahat. At palalayasin ka, dahil hindi ko matitiis bilang Lu Chanlong, na may ganitong kahihiyang apo, sasali ka ba? Wala kang karapatang maging basura. Kung wala kang pera, huwag mangahap ng mamahaling sasakyan. Ang second hand ang bagay sa iyo. Takot ka bang sumali? Gusto ko yan. Alam ko, walang bayag ka, takot kang sumali. Pasensya, maling video, mabuti, karapat dapat kang maging apo ni Lu Chanlong. Chushani, ang hurado ng taya natin, Kalihim Leng, ay magtatala ng iyong galaw at gastos. Matanda na Chu. Ibigay mo ang card sa kanya. Ito ang espesyal na 100 bilyong black card ng Longchen Group. Ngayon, sa iyo na ito. Gastusin ang 100 bilyon sa isang buwan. 100 bilyon. Mayaman na ako. Apo, gastusin mo na. Biglang yaman, hindi ko alam kung paano gagastusin.
Ang Dihaw Car Show ay napakaluho at puno ng magagandang modelo. Nandun din ang top model na si Xiaxiu. Ang mga binti, biwang at dibdib ay naku. Dihaw Car Show. Mga mamahaling sasakyan at magagandang modelo, Dihaw Car Show. Hindi ba ito magandang lugar para gumastos? Noong wala akong pera, hindi ko man lang maisip na pumasok dito. Ngayon, kaya kong bilhin lahat. Ang ganda ng katawan, talagang pangunang beauty sa high-tech. Kung makatulog man lang ako sa kanya, kahit mamatay ayos lang. Ikaw, may isang mayaman na naglabas ng 500,000 dati. Hindi pa rin nakuha ang number. Manood na lang tayo ng sasakyan. Xiaxiu Xiaoji. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Nakaganito ka, gusto mo pang ligawan si Xiaxiu? Umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Par. Ang lakas ng loob mo, ikaw ang una. May naglabas ng 500,000 dati. Hindi pa rin nakuha ang number ko. At mukhang mas mayaman pa siya sa'yo. Paano mo nasabi na maging girlfriend mo ako? Ang babae talagang totoo. Kung kahapon pa to, nasaktan na ako. Pero ngayon, Xiaoji, kung pera ang basehan mo, sabihin mo lang. Naniniwala ako lahat ng ari-arian dito. Hindi kasing yaman ng 1% sa akin. Si Xiumimi, may nahuli na naman na mayaman. Nakakainis naman. Mayaman, parang nagpapanggap lang. Baka naman may nakausap na naman siyang mayabang. Tingnan ko kung totoo ba yan. Grabe, ang yaman mo pala. Kung ganun, itong Rolls Royce na 1,000,000. Bilhin mo ngayon. Tatawagin kitang kuya. Kung hindi, tatawag ako ng guard. 1,000,000 lang yan, pero gusto kong marinig. Tawagin mo akong asawa. Ikaw, Ang bastos mo naman. baka siya yung sinasabi nilang misteryosong mayaman. AME, isang nagluan para bumili ng second-hand na sasakyan. Nandito pa nagmamalaki. Ito ang pinakamalaking car show sa Haicheng. Isang food delivery na 3,000 lang ang sahod. Nandito pa nagpapangga. Ano ba? Hindi ka ba nahiya sa huling proposal mo? Baka hindi mo ako makuha, kaya nawala sa sarili. Akala ko mayaman na nagpapanggap. Pero talagang wala ka pala. Mga pera-pera lang ang habol. Liruyan, bakit ka nandito? Totoo nga, magkakamukha talaga kayo. Pero ang target ko ngayon ay si Xiaxiu. Wala ka na sa paningin ko. Ikaw, Tol. Basura ka. Dapat tanggapin mo na yon. Sa'yo pa ba? Makakahabol sa top car model ng Haicheng na si Xiaxiu. Kung ngumiti man siya sa'yo, tutuwad ako kakain na. nababastos ng ganito pero kalmado pa rin. Di ordinaryong lalaki to. Talaga? Mabait naman siya sa akin. Huwag mo na silang kausapin. Di mo ba gustong bilhin tong kotse? Tara na. Iniidolo niya ako. Sinusuportahan niya ako. Xiaoji, huwag kang maloko sa kasinungalingan nito. Isa lang siyang delivery rider na 3,000 lang ang sahod. Ang daldal mo. Yung pangako mong tutuwad kakain. Dito ba o doon? O sa C-Ray? Isusubo mo sa inidoro. Lucia Ojin, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Sige, ipapahiya kita ngayon. Gemi ba tayo? Anong laban? Pera ang pinakamahalaga sa lalaki. Sinong mas mayaman ngayon? Ang panalo, ang matalo, luluhot at tawag ng lolo. At dadaan sa pagitan ng mga binti ko. Sinabi mo yan ha. Sinabi ko, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo kung ano ang tunay na mayaman. Gusto ko rin nitong Rolls Royce. Bibilhin ko to para kay Liu Ruyan. Ang galing mo. Yan ang mayaman, kaya agad maglabas ng pera. Xiao, ang pogi mo pag gumagastos. Buti na lang hindi ko sinagot ang ligaw niya. Baka nahiya rin ako sa huli. Nagkamali ba ako ng hinala? Mahirap nga talaga si Luke Xiaojin. Nakita mo na Lucia Ojin. Ito ang pagkakaiba natin. Di mo karapat-dapat ang luxury car. Lalo na ang magandang babae. Yan lang. Napakababa. Kung bibili yung pinakamahal. Nagmamagaling ka na naman. Pinakamahal pa talaga. Bakit hindi mo na lang bilhin lahat ng kotse dito? Bilhin mo na kung bibili. Huwag kang magdaldalan dyan. Kahit yung mumurahing kotse na yan lang ang mabili mo, titingala na ako sa'yo. Kung di mo kaya ang pinakamahal, pumili ako ng mas mura. Para di ka masyadong mapahiya. Hindi, yung kotse lang na inendorso mo ang bibilhin ko. Sigurado ka, mas mahal pa ang mga ipinapakilala ko. Siyempre. Huwag kang magsisi.
Bentley, 3 milyon. Masyadong mura. Ferrari, 5 milyon. Masyadong mura. Huling sasakyan, ang pinakamalaki sa car show. Rolls-Royce, limitadong edisyon sa buong mundo, 20 milyon. Yan na ang mga ipinapakilala mo. Akala ko may magaling kang paan. Kung hindi ka bibili, lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Huwag mong sayangin ang oras namin. Sumuko ka na. Huwag kang magpanggap. Magkano ba ang kaya mo? Pipili ako ng mas mura para sa'yo. Lahat ng nakita kong sasakyan kanina, bibilhin ko. At ibibigay ko lahat kay Xeshio. Huwag kayong magtaka. Mula umpisa hanggang ngayon, si Shio lang ang hindi nalait sa akin. Ako, si Luke Seojin, hindi ko iniintindi ang ganitong maliit na halaga. Para lang sa isang prinsipyo. Kaya ngayon, magandang sasakyan para sa magandang babae. Nagkamali ako ng tingin. Nanalo na naman si Xiaxiu. Paano nangyari? Lahat ng sasakyang yan, binili mo? Agabi, nagloan ka pa para bumili ng electric bike. Isang gabi lang ang nakalipas. Ang yaman-yaman mo na ngayon. Baka ikaw ay. Liruyan, gusto ko sanang makisama sa'yo bilang isang ordinaryong tao. Pero, ikaw ay isang taong pera lang ang habol at ang 6 na taong pagmamahalan natin ay kinain mo sa lupa. Ngayon, hindi na ako magpapanggap. Ilalantad ko na. Sinasabi mo bang may bumili ng lahat ng luxury cars sa car show natin? Opo, Chairman. Lahat ng luxury cars na ipinapakilala ni Xiaxiu. Halos 60 milyon ang kabuuan. Dalhin mo ako agad sa mahalagang bisita na ito. Xiaojin, sinusubok ko lang naman dati kong tunay ang pagmamahal mo sa akin. Alam ko na ngayon. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Magbati na tayo, okay? Liu Ruyan, masamang tao ka. Nandito pa ako. Humahabol ka na sa ibang lalaki. Ha, Hindi ka dapat ang isang babaeng gold digger na tulad mo sa tunay na pag-ibig. ako. Itong dalaga, gustong maging asawa ng isang general? Dapat nandoon ka na mula nang siya ay isang sundalo pa lang at hindi mo siya iniwan. Hindi mo nakilala ang isang nakatagong dragon. Kaya narapat lang na mawala sa'yo ang isang napakagaling na lalaki. Ako. Tama na ang kalokohan. Heyon, tuparin mo na ang usapan natin. Umupo, tawagin mo ang lolo. Imposible, paano ako matatalo ng isang gwapo? Sandali lang, hindi ko pa nakita ang hitsuan ng black card na ito. Baka, Lu Qiancheng, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ako si Su Jieliang, ang chairman ng exhibition na ito. Salamat sa malaking suporta ninyo sa aming car show. Mula ngayon, kayo na ang aming. Sandali lang. Hindi talaga makakapag-withdraw ng pera ang card na ito. Hinahamon mo ang aking EIE? Security. Zhuge Huishang. Tingnan mo mabuti ang card na ito. Sa Haicheng, wala pang lumalabas na ganitong card. Seryoso akong nagdududa na pek ito. Ay, Talagang hindi ko pa nakita ang card na ito. Security, dakpin siya. ay, huwag naman. Bitawan niyo ako. Totoo ang card. Lucia Ojin, ang maliit mong panlilin lang na ito. Hindi makakaluso sa akin. Nagpapanggap ka rito para magsinungaling? Hindi mo ba talaga alam kung paano isulat ang salitang mabuti? Mabuti, Lu Xiaojin. Naglakas loob kang lokohin ako. Ibabalik ko sa iyo ang sampal na yon. Hindi ko hahayaang may manggulo sa car show. Itapon siya palabas. Bitawan niyo ako. Ay, sandali, Chairman. Masyadong mabilis yata ang desisyon niyo. Xiaxiu, ipagtatanggol mo ba siya? Kahit ikaw pa ang number 1 car model sa Haicheng, hindi kita bibigyan ng pabor. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang Dihaw Car Show. Bilang pinakamalaking car show sa Haicheng, paano niyo masasabi na peke? Base lang sa hitsura ng card. Bitawan niyo ako. Dalhin ang ES machine. Kung talagang hindi mag-withdraw, sa kanyo siya pausahan. Kung ang card na ito ay hindi makakapag-withdraw ngayon, hayaan ko kayong gawin ang gusto niya sa akin. Ngunit kung makakapag-withdraw ito at siya ay nag-akusa sa akin ng walang basehan, ang Dihaw Car Show niyo ay dapat magparusa ng mahigpit. Sage, kung makakapag-withdraw ang card na ito, ibig sabihin ikaw ang aming EIE. Pa sa mga humamak sa EIE, ako na ang bahala. Ang texture at material ng card na ito ay napakaganda. Baka totoo ito, hindi pek. Pag-withdraw, nabigo. Dakpin din si Xiaxiu. Ha? Bakit ako dinadakip? Malinaw na magkasabot kayo, nagtutulungan, para manggulo sa aming car show. Mandurugas ka. Nasira mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Pero, niloloko mo ba ako, lolo? Binigyan mo ako ng black card pero di magamit. Gusto mo bang makita ulit na inaapi ang apo mo? Hindi. Walang saysay ang ginagawa ni lolo. Kung walang problema sa card, ibig sabihin, tunay ang card ko. Sa ES machine niyo ang problema. Tama na. Una, gusto ko lang palabasin ka. Pero ikaw, paulit-ulit na nanggugulo. Wala na akong choice kundi gumamit ng dahas. Gamitin ang stun gun. Sandali. Ang nakalagay sa ES Machine, masyadong mababa ang level ng ES Machine. Hindi ma-display ang high deposit bank card. Tama siya, Chairman. Sa ES Machine talaga ang problema. Ano? Ang credit limit ng ES Machine na ito
60 milyon. Sa unang business ko, ito nakita. Card na lampas sa level ng ES Machine. Gaano kalaki kaya ang laman ng card na to? Impossible. Nagwawala lang siya. Paano siya magkakaroon ng card na ganito kalaki ang laman? Kunin lahat ng level ng ES Machine. Dalin lahat dito. Hindi sapat ang level ng Yes Machine. Hindi sapat. Hindi sapat. Hindi. Hindi sapat. Hindi. Hindi sapat ang level. Hindi sapat. Hindi sapat ang level ng Yes Machine. Kahit ilang Yes Machine, di pa rin magamit. Gaano siya kayaman? Baka totoo nga ang card na yon. Ito. Chairman, ito na ang huli. Hindi pa nagamit na Yes Machine. Pero, ito ang pinakamataas na level na Yes Machine. Kapag bank card na may deposit na lampas 1 bilyon, saka lang magdi-display ng successful transaction. Kung ang card ni Lu Xiaojin ay magagamit dito, Ibig sabihin, lampas 1 bilyon ang deposit niya. Baka, nasaktan ko ang maling tao. Jugish, Chairman, bakit ka nagpanik? Basta hindi magamit, peke ang card, di ba? Lu Xiaojin, kung hindi ulit magamit to, babaliin ko ang binti mo. Subukan mo. successful transaction. 60 milyon ang nabayaran. 60 milyon? Ang laking pera. Sa buong buhay ko, di pa ako nakita ng ganito kalaki. MR Lu, paumanhin. Ayo ang pinakamahalagang bisita sa car show namin mula nang ito'y magsimula. MR Lu, hahaha. Kuya, ang galing mo naman. Emma Lu, hindi ako pahuli kay Cheshi. Tingnan mo naman ako. Inggit, selos, respeto. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging mayaman? Ito ang pakiramdam. Ang galing. Kahapon, wala ka pang pera. Paano ka biglang nagkaroon ng 1 bilyon sa bangko? Heyon, unahin mo bang sumipsip o tatawagin mo muna akong lolo? Tangina mo. Siguradong may sugar mo, Mika. Ayaw talagang matalo, ah. Naghahanap na naman ng dahilan. Lucia Ojin, isa ka lang. Batang pinatapon ng sugar mommy. Kahit na hindi ako kasing yaman mo, hiyon. Pera ko, malinis ang pinagmulan. Hindi ako katulad mo. Isang pabebe na lalaki. You. Guardia, ulihin niyo ang gastos kay Ginong Lu. Opo. Hala. Ayan ka na, ginagastos mo pera ko. Nang babae ka pa sa labas. Heyon, gago ka. Nagsasamantala ka sa akin. Kinain mo lahat ng aking pinaghirapan. Tapos na mabae ka pa. At ikaw, tol. Hahaha. Mali ako. Siya ang may kasalanan. Siya ang nanulsol sa akin. Tumahimik ka. Mamayang gabi. Papatunayan ko sa'yo kung ano ang disiplina. Pasensya na. Tara na. Hindi na ako ulit. Ah, kaya pala. Akala niya may sugar mommy ako kasi ganoon siya. Liro yan. Ang galing talaga ng panlasa mo. Xiaojin, alam kong ito ay lahat. Pagsubok mo lang sa akin, di ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Xiaojin. Sinusubok kita. Sana hindi ka naging. Isang taong pera lang ang tingin. Sayang, bagsak ka. Wala na yung lalaking sobrang bait sa'yo. Aba, may ganitong klaseng BOT pala dito sa Haicheng. Sulit ang biyahe ko mula sa Kyoto. Oy, Sun Xiao, kamusta ang bestie ko? Maganda, di ba? Siya ang hash isa car model dito. Maraming nanliligaw. Mga milyonaryong negosyante, pero wala siyang pinapansin. Subukan mo kaya? Milyonaryo? Sa ganoong level lang ba kayo dito sa Haicheng? Ay nga po, syempre, hindi nila kayo maitutumbas. Isang mayamang taga Kyoto na may 5 bilyon. Sayang lang kung mapunta siya sa isang taga Haicheng. Ngayon, akin na siya. Ako si Sun Hao. Yung ganoong klaseng mayaman. Dapat maghintay ako para sa mas malaki. Ang mga lalaki, hindi ba mahilig sa hard to get na laro? Salamat kanina, hindi ko inaasahang ganun ka pala kalalim. Ang gwapo mo naman pala. Hindi lang salamat ang kailangan ko. Sa liwanag ng araw at harap ng maraming tao, ang bilis mo naman. Tara, mag-date na lang tayo sa ibang lugar. Date? Pwede, pero... Huwag kang magkaroon ng masamang balak ha. Ay nako, ang lantaran ng mga sinasabi mo. Hindi man lang siya umimik, ang lakas talaga ng dating ng pera.
Ang trilyon sa pustahan, siguradong akin na yan. Isa na namang utak nasa ibaba ang iniisip. Madaling kontrolin, ikaw na lang ang maging lisit ko. Xiu Baobao, miss na kita. Si Hawaii, ilang araw lang, mayaman ka na pala? At ang ganda pa ng kotse mo. Hindi akin to, galing to sa isang mayamang manliligaw mo. Si Sun Hao Sun Xiao. Ang tagal na niyang naghihintay sa kotse. Tara, dalhin kita sa magandang lugar. Halika na. Ay, anong mayaman? Hindi ko type yan. Iba to ngayon, ang yaman niya, mga 5 bilyon ang halaga. Sayang to kung palalampasin mo. 5 bilyon? Mas mayaman pa to kay Luxia Ojin na 10 bilyon lang. Samahan mo na ako, ang tagal na niyang naghintay. Hindi maganda kung hindi ako sasama, no? Si Xiu. 5 bilyon lang, nagbago ka na agad ng isip. Tingnan na natin kung sino itong si Sun Xiao. Kung ano ba ang kayang gawin. Si Xia Oji, tunay ngang number 1 car model ng Haicheng. Napakaganda mo. Unang pagkikita natin, may dala akong munting regalo. Ang isang hiyas ay nangangailangan ng palamuti. Ito ay galing sa abroad. Limited edition na lahas. Paalang pandagdag ganda sa iyo, Xia Oji. Xiu, ang halaga ng mga alahas na ito ay abot sa 5 milyon. Maganda ba ang handog ko? Isa itong mayaman mula sa Kyoto. Kung maaakit mo siya, ang pag-angat sa buhay ay malapit na. Xia Oji, susunod. Dadalhin kita para makita ang isang regalong nagkakahalaga ng 10 milyon. At sa gabi, nakareserba na ako ng Haiwang Feast. Sana'y tanggapin mo ang imbitasyon, Xia Oji. Ang Haiwang Feast na nagkakahalaga ng 10 milyon, ang isang set nito ay nagsisimula sa 50 milyon. Isa na namang malaking isda. Pero nakapangako na ako ng date kay Luxia Ojin. Paano ko sasabihin sa harapan niya? Pero, paumanhin, sumongsi. May nakapag-imbita na sa akin. Magde-date ka sa gwapong to. Nababaliw ka ba? Xia Oji, hindi mo pa ipinakikilala kung sino ito. Ah, kaibigan ko mula sa car show. Luxia Ojin, ganito kagwapong lalaki ang nakilala mo sa car show. Nakipagkaibigan ka pa. Pababain mo na siya. Huwag mo nang galitin si Sun Xiao. Hindi siya basta-basta. Gumastos siya ng 60 milyon para sa akin. Binili lahat ng luxury car na iniendorso ko at ibinigay sa akin. Paano ko naman siya basta itatakwil sa harapan niya? Bukod pa riyan, may card siya na may 10 bilyon. 10 bilyon? Hoy, Xiu, huwag kang maloko sa itsura niya. At saka, ano ba ang 10 bilyon? Si Sun Xiao, 50 bilyon ang kaya niya. Ano gawin natin? Pareho mo muna silang paasahin. Tingnan natin ang kapangyarihan ng pera nila. Luxia Ojin, o Ginong Lu, di ba? Narinig kong kaibigan mo si Xiu. Kung ganun, sumama ka na lang sa amin para makita ang nigalong. Ihahandog ni Sun Xiao para kay Xiu. Ano sa tingin mo? Hindi ba't sinabi lang ni Xiu kanina? Na kami ang magde-date ngayon? Para, bababa na kami. Par, naiintindihan kung gusto mong magpasikat sa magandang babae. Pero mula noon, ang may kakayahan lang ang nakakakuha ng babae. Tulad mong gwapo, hindi mo ako kayang tapatan. Anong may kakayahan? Pera-pera lang yan, di ba? Diretsahan na lang tayo. Dahil nagkita-kita tayo, tara't sama-sama na lang tayong tumingin sa regalo. Masaya yun. Isa na namang babaeng naghahanap ng mas magandang kapalit. Kung pera ang gusto mo, pera ang gagamitin ko para lubusan kayong mapasunod. Sungongzi, dahil sinabi na ni Xiu, ano sa tingin mo? Saich, pwede. Hoy, ikaw. Kapag nakita mo ang regalong ibibigay ko sa kanya, ang kahabag-habag mong pagmamahal sa sarili ay mawawasak. Sige, abangan ko yan. Espesyal akong bumili ng 30 ektaryang sunflower field para kay Xia Oji. Talaga? Ang ganda-ganda talaga. Karapat dapat sa halagang 10 milyon ang regalong ito. Maliit lang yan. Isang sunflower field na sining na nagkakahalaga ng 10 milyon. May halaga at may lalim. Mga gwapong tulad mo. Hindi yan may sasapuso kahit kailan. Maraming sunflower field sa buong mundo, nakakasawa na yan. Kung magregalo, dapat ang pinakamahal. At pinakanatatanging sunflower sa buong mundo. Ha? Haha, madali lang magyabang. Xiu, sa tingin ko mandaraya lang siya. Si Hawaii, Luxia Ojin, may 1 bilyon naman siya. Ano naman ang 1 bilyon? Si Sun Xiao ay may 5 bilyon. Bukod pa riyan, si Sun Xiao. Galing sa Kyoto, hindi lang mayaman. May impluensya pa. Luxia Ojin, ang yabang mo. Halos mapunit na ang balat mo. Wala kang katulad. Hindi ka naniniwala. CJ. Hello, Sotheby's ba ito? Ang sunflower ni Fangao sa China. Ano man ang taya ng iba, tataasan ko ng 100 milyon, kailangan kong makuha. 28 milyon, 30 milyon.
Yuan Blue and White Vase, 30 milyon, sold. Sir, may tumawag. Sino mang magtaya? Dadagdagan niya ng 100 milyon. Ang huling sunflower ni Fangao. Sino man ang magkaya, dadagdagan ng 100 milyon, kayaman niya. Hindi ko kaya, susuko na ako. Susuko na rin ako. Ngayon, 1.6 bilyon, sold, nasaan ang EIE? Hahaha, mabuti, ang sunflower ni Fangao ay natatangi, hindi mo kayang pangarapin, guwapo. Hindi pa kasama ang 1 bilyong simula. Dapat may kabuwang ari-arian na 5 bilyon. Pa makasali, kahit ako hindi sigurado, kaya mo ba? Ano ka ba? Kung may pera, walang imposible ang daldal mo. Takot ka ba? Takot? Ikaw? Eto, kung may bibigay mo. Ang sunflower ni Fangao. Susunugin ko ang bulaklakan, luluhod ako sa'yo. Ngunit kung hindi mo maibigay, bubugbugin kita. Buto-buto. CJ, game. Look Xiaojin, ano ang sinasabi mo? Xiu, hindi ka naniniwala sa akin. Ako, Shiu, tingnan mo, mandaraya siya. Isang palaboy, dati nagbigay ng kotse. 1 bilyong yaman, sa tingin ko ginamit niya. Mga madilim na paraan, tungkol kay Sun Xiao. Ang bulaklakan na ibinigay ni Sun Xiao ay narito talaga. Tingnan mo, nagyayabang lang siya. Walang kakialam. gusto ko talaga ang bulaklakan ni Sun Hao. Look Xiaojin, hindi mo siya kayang tapatan. Maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Nakikita mo na, ang magaganda ay sa malakas lamang umiibig. Ang mga langgam sa pagtingin sa lupa lamang nagagala. Ngunit hindi kailanman tumingala kung ano ang nasa mas mataas na langit. Nagpapakunwari. Sorry to keep you waiting, sir. Pinaghintay ko kayo, Ginoo. Lucian Sheng. Ako si Yuhan, Pangulo ng Suhu Action House. Ito ang sunflowers ni Fangao na inyong binili sa halagang 1.6 milyon. Pakikuha po. Ano? 1.6 bilyon? Salamat. Paalam. Ang larawan ito ang aking regalo kay Xiu Xiaojin. Isang sunflower para kay Xiu Xiaojin. Isang tangkay na nangingibabaw sa libong tagsibol, Sun Xiao. Sumusuko ka na ba? Impossible. Paano mo mabibili ang ganyang gwapo? 1.6 bilyong sunflower? At pangulo pa ng nangungunang auction house sa mundo ang naghatid. Ang mga pangunahing may-ari sa Haicheng, palarin sa ganyan. Mas mayaman ito kaysa kay Sun Hao. Ang bait mo sa akin. Kanina, ang sunflower field pa ang gusto mo, di ba? Mukhang hindi mo ito bulaklak ang gusto. 1 bilyon at 600 milyon lamang iyan. Ayaw ko na. Hindi Xiaojin, maniwala ka sa akin. Mula pagkabata, paborito ko na ang mga obra ni Fangao. At lalo kong nagustuhan dahil ikaw ang nagbigay. Yu! Huwag kang malinlang, peke ang lawang ito. Anong ginagawa mo? Buti na lang hindi nasira. Maraming taon akong nag-aral ng sining sa ibang bansa, at lubos kong kilala ang mga gawa ni Fangao. Ang stroke at kulay nito, halatang pek. Ngunit, Itinapon niya ang lawan para sirain ang ebidensya. Huwag kang magpalinlang at magpabiktima. Tama, Shiu. Ang sabi ni Sumongzi, pek ito. Pek talaga ito. Malami siyang alam. Yung mga dayuhan, mga tauhan lang niya yan. hindi ganyan si Xiaojin. Xiaojin, magpaliwanag ka naman. Kung hindi ka na naniniwala sa akin, wala nang saysay ang paliwanag ko. Yakapin mo na lang ang iyong sunflower field. Lucia Ojin, talagang matigas ang ulo mo. Ayaw umamin ng pagkatalo. Kahit totoo yung sunflower na yan, 1.6 bilyon lang yan. Sino bang wala niyan? Kung may lakas ka ng loob. Magkita na lang tayo sa Sea King Feast para magkumpetensya. Doon, mapapasuko kita ng buong buo. CJ. Gusto ko rin yan. Ang Sea King Feast ay ang pinakamaharlikang handaan sa Haicheng. Lahat ng seafood, galing sa Mariana Trench, mahigit 10,000 metro sa ilalim ng dagat. Bawat plato, hindi bababa sa 7 digit ang presyo. Isang plato lang, mas mahal pa sa 10 taon kong sahod. Shiu, tingnan mo. Kung hindi dahil kay Sun Xiao, hindi natin matitikman ito. Narinig ko, ang Seeking Feast ay may 3 antas, Wolf, Tiger, at Dragon. Ang agwat ng presyo sa bawat antas ay parang bangin. Sumongzi, ito siguro yung unang antas. Yung Wolf level package, di ba? Ang Wolf level package ay 50 milyon. Talagang ginastusan ni Sumongzi ito. Hindi tulad ng iba, pek pa ang regalo. Hoy, Lucia Ojin, hindi kasama ang order mo ha. Kung gusto mo kumain, mag-order ka. Ero, baka lemon water lang ang kaya mo. Hahaha.
Ayos. Ang ganda. Tara. Miss, pwedeng makisalo? Hindi pwede. Tol, opo ka. Ako si Liu Bi. Ito ang dalawa kong kapatid, sina Guan Yu at Zhang Fei. Mas masaya kapag marami, makisalo na kayo. May tenga ba kayo? Sabi na, hindi pwede. Ay, mainit ang ulo. Gusto ko yan. Hahaha. Ganito. Ako na ang bahala sa wolf level package na ito. Hala, tol. Estudyanteng hampas lupa, makikipag-agawan pa sa babae. Ako si Sun Hao, panganay ng pamilyang Son. 100 taong angkan sa Kyoto. Kung may utak ka, umalis ka na. Mga bastos, umalis kayo. Sig. Sugurin. Hinampas mo ako? Waiter. Waiter. Tulong, tulong, tulong. Ang aming boss ay halos 10 bilyon ang halaga. Pinapahalagahan kayo sa pag-imbita. Huwag kayong magmalaki. Tol, may patakaran sa labas. Magaling ka, Kyoto Playboy. Pero mahirap talunin ang lokal. Dito tayo sa Haicheng. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. MR Liu, ito ang inyong in-order na 100 milyong tiger level package. Umalis kayong dalawa sa hub ko. Sasamahan ko ang dalawang magagandang ito. Sa pagkain. Sandali. Hindi kayo karapat-dapat magpaalis sa amin. Dito sa Seeking Feast, pera ang hari. Pagdating sa yaman, hindi kami papatalo sa'yo. Tama ba? Sun Xiao, huwag tayong mapahiya rito. At ikaw, saan galing ang daga na ito? Malamang nakikita mo, ako ay isang karaniwan lang na mayaman at mas mayaman sa'yo. Nakakatuwa. Matagal na akong hindi nakakasalamuha ng nakakatawang tao. Sige, mas mayaman ka sa akin. Ganun ba? Tara, pagtulungan natin kung sino ang mas maraming pera. Kung manalo kayo, hahayaan ko kayong umalis. Kung hindi, gagamitin ko ang mga kamay ninyong 4 para sa hotpot ng tao. Sige, tayaan na. Kung matalo ka, kayong 3 ang kamay. Ang ilulubog sa hotpot. Patas ba? Lucia Ojin, ayos ka lang ba? Kung gusto mong tumaya, ikaw na lang. Tama, kung aalis ka, huwag kaming idamay. Mas mabuti pa umalis ka na rito. Wala ka namang kinalaman sa salo-salo ito. Iyak na si Sungzi, ang magliligtas sa amin. Ah, ako. Si Ashio, sa gitna ng panganib na ito. Ayaw mo pa rin maniwala sa akin. Sinabi ko na wala akong pakialam sa pera. Ang mahalaga sa akin ay ang ugali mo. Sayang. Nabigo mo ako. Tama na Luciao Jin, huwag kang magpanggap. Nandito si Sungongzi. Hindi ika ang dapat magligtas. Liu Xiao, narinig mo ba? Malakas ang kaba ni Sungongzi, hindi siya matatakot sa'yo. Bilang isang lokal na pinuno sa Haicheng, hindi ka dapat magpatalo. Kaya tayo. Tatayaan pa ba? Nakakatuwa, tatayaan ko. Ang matalo, sa hotpot ang kamay. Anong gagawin ko? Wala pang 10,000 sa card ko. Ito. Kaya mo yan, Sungungzi. Sungongzi, kaya mo yan. Naniniwala kami sa iyo. Gastusan mo sila para umalis. Huwag kayong umasa mga ganda. Tingnan ninyo ang kanyang nerbiyos. Halatang walang pera. Huwag kang magalit. Galaw, ano ang ginagawa ninyo? Huwag, huwag. May paraan ako, may paraan ako, may pera ako. Makakapag-ipon ako ng pera. Mananalo ako. Tatawag muna ako. Seg. Hello, Cold Secretary. Ako si Sun Hao. Pwede pa bang manghiram ng 5 bilyon? Ihahanda ko ang mga fixed assets ng lolo ko at ang katawan ko bilang collateral. Sun Hao, utang ka na ng 20 bilyon sa Chanlong Group. I-verify namin ang katotohanan ng iyong mga assets. Kapag hindi ka nagbayad sa takdang oras o fake ang assets, ang Chanlong Group ang magpapahirap sa'yo. Hindi ka mabubuhay. Ito na talaga ang huli. Huli na. Waiter. 5 tiger level set meal. Gumastos ako ng 5 bilyon. Siguradong panalo na ako. Ang galing talaga ni Sungongzi. Sobrang makapangyarihan. Ang galing ni Sungungzi. Masyado kayong masaya. 5 bilyon lang, mananalo ka sa akin?
Waiter. Ilang pang level set meal ang natitira? May 10 set pa. Lahat yon akin na. Ano? Huwag, huwag. Mukhang wala nang kailangang ipagpalaban. Mga kapatid, ipasok din ninyo ang kanilang 3 kamay. Tumayo ka. Sandali. Mayroon pa bang dragon level set meal? Dragon level set meal? Naluloko ka na ba? Ang halaga ng dragon level set meal ay napakalayo. Kailangan ang assets ay hindi bababa sa 10 bilyon. Kahit sa buong Haicheng, kahit sa buong Hongguo, ilan lang ang qualified. Kahit ang kuya ko, hindi qualified. Ikaw, isang ordinaryong gwapo, karapat-dapat ka. Lu Xiaojin, ngayon pa, nagpapaimbento ka pa. Kahit gaano ka kayaman, may 10 bilyon ka ba? Huwag ka nang magpakitang gilas. Waiter. Sandali, Marlu. Ang istorbong diskarte lang, yan para umabala. Gusto mo pa akong lokohin? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. May mga sugal na hindi para sa inyo. Kuya, mali. Sa Haicheng Feast, kailangan mo nang i-verify ang assets bago makapag-order. Di ba? Nang umorder siya ng Dragon Level Set Meal. Hindi siya pinigilan ng waiter. Ibig sabihin ba niyan? Baka. Dumating na ang Dragon Level Package. Dragon sa langit, nagbabagong panahon, dragon sa kalangitan, sunod-sunod na yaman. Lahat ng pagnanais na tutupad, bawat hakbang ay biyaya. Naway si Ji, Luciansheng ay tulad ng dragon na lumilipad, diretso sa kalangitan. Sino ka talaga? Ay, Di ba sinabi ko na? Ako ay isang pangkaraniwang mayamang tao, Liu Xiao. Ang salita mo ay bato, di ka magbabago, di ba? kuya, kumukulo na tong tubig, masusunog tayo. Kuya, baka naman pwede tayong. Kalokohan, maraming tao dito, kung di ako tutupad, paano na ako sa Haicheng, kuya? Nanalo ka. Mula ngayon, ako si Liu Bi, handang sumunod sa iyo. Mga bro, huwag kayong matakot, sama-sama tayo. Kayong tatlong gwapo, karapat dapa. Tara. You. Sunhao, kahit papaano silang tatlo, handang harapin ang ginawa nila. Ikaw, natalo ka't ayaw umamin, mas dapat ka. Lucia Ojin, huwag kang magyabang, ginulo mo ako. Ang Chanlong Group, hindi ka nila patalampasin. Anong kinalaman mo sa Chanlong Group? Dumating na si Secretary Leng ng Chanlong Group. Oh, dumating na ang Chanlong Group, Lucia Ojin. Tapos ka na. Sunhao, ginamit mo pala ang peking ari-arian para lokohin ang Chanlong Group. Ako. Anong nangyayari? Ginamit mong pantubos ang peking ari-arian. May 3 bilyon kang utang sa Chanlong Group. Ngayon, ang katawan mo na lang ang pambayad. Ano ang gagawin nyo? Laging makatawa ang Chanlong Group. Mamimili ka. Magbenta ng bulaklak sa kalsada ng Daylan. O ibenta ng pira-piraso ang katawan mo. Dalhin na. Hindi. Ekeng mayaman pala siya. Kanina, pasensya na Xia Ojin, nagkamali ako sa'yo. Ji Luciansheng, sana'y patawarin mo ang maliit kong tao. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nagkamali, patawarin ang maliit talaga namang kayong mga babae. Sumusunod lang sa mayaman. Ano ibig mong sabihin? Kung hindi ko nailabas ang Dragon Level Package. At naging katulad ko si Sunhao. Maaalala mo pa ba ako? Ako, Naniniwala ako sa iyo pero ipinakita mo sa akin na hindi kayang pantayan ng tunay na pagmamahal ang pera. mali ako, Xia Ojin. Patunayan ko sa'yo. Na hindi lang pera ang hanap ko sa buhay. Gumastos ng malaki pero wala man lang nakain.
Wala ring nakuha na tunay na pag-ibig. Ang hirap pala magmana ng trilyonaryong yaman. Baka mali ang paraan ko. Na, pwede akong magtayo ng modeling agency na puro babae ang empleyado. Para madali nang makakuha ng magaganda. Kailangan mag-cast ng malawak na net. Para mas malaki ang tsansa ng tagumpay. 3 araw ng bukas ito, wala pang nag-a-apply. Baka hindi gaanong kaakit-akit ang ad ko. Yun. Tingnan mo itong ad ng Golden Light Models. Libong sahod, at least 4 days off kada linggo. Talagang top-tier modeling agency sa High City. Ano yung nakasulat diyan? Sobrang taas ng sahod. Beauties only, apply now. Ano to? Madu Models. Hindi ko yan naririnig. Hindi mo babalak mag-apply. Sa ganyang company. Sa ganda natin. Sayang kung hindi sa Golden Light. Pero yung kontrata sa Golden Light, parang slavery. Kapag pumirma ka na, mahirap nang umalis. Sabi nila, ginagamit ng Golden Light ang mga modelo para sa power and sex deals. Ay naku, kung ayaw mo, sino ba ang pipilit sa'yo? Sige, subukan ko na lang tong bagong company. Alis na ako. Sabi nila nag-hire kayo na modelo. Ay. Kamusta ka, Bibi? Welcome sa Madu Models. Ano ang pangalan mo? Huwag mong sabihin na ikaw lang ang empleyado dito. Beauty, pwede ka bang mag-ikot? Para makita ko ang measurements mo. Huwag kang mag-alala, professional ako. Pwede kong i-record ang measurements mo habang tinitignan ang shooting skills mo. Mag-post ka lang ng ilan. Tigil, baliw talaga ako ngayon. Kahit tinanggihan ko. Ang interview sa Golden Light Models. Pinili ko itong maliit na company na to. Tapos nakilala kita. Isang mabuting boss. Magaling ba talaga ang Golden Light Models? Golden Light ang number 1 modeling agency sa High City. Libo-libong modelo, milyon-milyong sahod. Hindi kayang pantayan ng maliit na company mo. Ganyan lang kaliit ang sahod. Mula ngayon, hindi na sila ang number 1. Hoy! 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Pag-isipan mo muna. Yun. Ang galing talaga ng Golden Light, binibigyan ako ng 20,000 na sahod. Kamusta ka na? Baka mababa ang sahod sa kumpanyang yun? Ayos lang, huwag mo nang isipin. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, mga baguhan lang tayo. Minsan kailangan magtiis muna. Tingnan ko kung magkano sahod mo. 1,000,000 buwan ng sahod. Kamakailan, biglang lumitaw ang isang kumpanyang pangmodelo na tinatawag na Madaw. Nanggulat sa industriya. Ayon sa balita, ang mga miyembro nito ay magagandang babae. Mga kababaihan at mga ginoo. Natukoy na ang Vice President, ang sikat na kumpanyang pangmodelo sa Haicheng kamakailan, ay itinatag mismo ni Lu Xiaoye. Sa mga nakaraang araw, gumastos na siya na hindi bababa sa 3 bilyon. Ang galing mo, naipon mo ang lahat ng magagandang babae sa buong Haicheng. Patuloy mong bantayan siya. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng anumang labis na hakbang. Opo. Tay, dito ba ang interview para sa Madaw? Modelo lang ang hinahanap dito. Baka mali ang pinuntahan mo. Sa palagay ko, tinatanggap ni Boss Lu ang lahat ng babae. Baka sakali, gusto niya ang tipo ko. Comfortable ba, boss? Uminom ka ng tubig, boss. Ang paglitaw ng Madu Modeling Company ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong lungsod. Inuna ng industriya ang pagtaas ng sweldo ng mga empleyado nang walang pakundangan ng may-ari ng kumpanya. At ang pagbibigay ng sasakyan at bahay sa mga empleyado na lubhang nagambala sa merkado. Simula ngayon, dodoblehin pa ang sweldo ng mga empleyado. Palitan ng mga premyo ng empleyado ng mga beachfront villa. Napala, dagdagan ng 5 araw ang bakasyon bawat buwan. Talaga bang 5 araw, boss? Mga kaklase, huwag kalimutang dumalo sa class reunion bukas. Hoy mga kaklase, narinig nyo na ba ang sikat na Madaw Modeling Company kamakailan? Sabi nila, milyon ang buwan ng sahod doon. May libreng sasakyan at bahay. Walang overtime, walang schedule adjustment, walang tanggal, at may 7 insurance at 2 fund. Parang hindi pera ang pera para sa boss na yon. Sabi nila, halos kapareho natin ng edad. Hindi natin kayang pantayan. Gusto ko ring mag-apply, pero sobrang kompetisyon.
Hoy Wang Yi, ikaw ang campus crush ng paaralan natin. Huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Matutulungan kita. Ako rin. Talaga ba, Liu Xiao, Gu Xiao? Siyempre, malapit kami ni Gushao sa may-ari ng Madu. Walang problema, natulungan ka sa backdoor. Bukas na lang. Tingin ko, bukas na. Samahan din kita bukas sa Madu. Wow, ang dalawang pinakamatagumpay sa klase natin. Tutulungan ka. Ang laki ng respeto sa campus crush. Liu Xiao, Gu Xiao. Pinagsamantalahan niyo ako ng gusto noong nag-aaral pa tayo. Ngayon, nagmamayabang pa kayo at nagpapanggap na may koneksyon. Pero noong estudyante pa si Wang Yi, laging tumutulong siya sa akin. Babayaran ko rin siya. Kilala ko rin ang may-ari ng kumpanya nito, Wang Yi. Makakapasok ka kaagad dito. Hoy, hindi ba si Lu Xiaojin ang pinakawalang kwenta sa klase natin? Narinig ko, nagde-deliver ka ngayon ng pagkain. Ang pagde-deliver ng pagkain sa may-ari ng Madao ay hindi ibig sabihin na kilala mo siya. Lu Xiaojin, huwag ka na lang makialam. Paano mo makikilala ang may-ari ng Madao? Napakalaking kumpanya nito. Ang may-ari nito, tutulungan ako ni na Liu Xiao. Narinig mo na, hindi ka papansinin ng campus crush sa mga katulad mong gwapo. Wang Yi. Dati, kinasusuklaman mo si Liu Xiao. Ngayon, naging mapagmataas ka na rin. Kung ganito, bukas sa interview. Makikita natin ang totoo. Sana makapunta kayo bukas, mga kaklase, para makita ang tunay na kakayahan ni Lu Xiaojin. Siguradong pupunta kami. Zhang Yun, maghanda kang mabuti. Sa job fair bukas ng 10 oras yes, bibigyan ko ng espesyal na paghanda. Ang mga dating kaklase ko, Ito pala ang interview venue ng Madao Model Agency. Ang ganda talaga. Pero hindi lang ako dito para magpa-interview. Ang target kong makuha ay ang may-ari ng Madao. Hay, hindi ba't sina Gu Xiao at Liu Xiao? Sabay silang sumusuporta sa babaeng ito. May kaya talaga ang babaeng ito. Gayong nandito sina Liu Xiao at Gu Xiao. Tiyak na makakapasa ako sa interview. Siyempre, ang mga ordinaryong babae. Hindi makakapantay sa campus crush natin. Hindi ba't si Xia Xiyu, ang number 1 car model sa Haicheng? Ahik siya nandito, ang tindi ng kompetisyon. Ito ang number 1 car model sa Haicheng. Tunay na kagandahan. Hindi ko alam kung magkano ang kailangan para mapanatili siya. Ang mga ordinaryong mayaman tulad namin, baka hindi niya pansinin. Anong magaling sa pagiging malandi? Kapag nakuha ko ang may-ari ng Madao, tiyak na mas magaling ako sa kanya. muling nagkita ang mga dating kaklase. 1 oras na lang bago magsimula ang interview. Ang aga-aga ninyong dumating. Walang pera, nag-aral ka pa magsuot ng relo? At Wanda Philly pa? Akala mo, hindi makikita ng iba? Wanda Philly. Centenary Limited Edition. Tunay, nagkakahalaga ng 10 milyon. Lucia Ojin, matagal na tayong magkaklase. Anong klaseng laro yan sa harap namin? Sabi mo may resources ka para makapasok si Wang Yi sa Madu. Ipakita mo nga sa amin yung resources mo. Bakit ka nag-aalala? Pag-isipan ko pa. Lu Xiaojin, hindi ka pa ba titigil sa pagpapangga? Mahalaga ang oras ko, wala akong oras sa'yo. Huwag kang magalit, huwag mong sayangin ang lakas mo sa kanila. Lucia Ojin, nagpapa-impress ka sa magandang babae. Parang bata lang yan, ang importante ay gawa. Hindi salita. Lu Xiaojin, ang pinakaayaw namin sa lalaki ay yung pangako lang ng pangako. Pero hindi naman tinutupad. Anong ginagawa mo dito? Xia Xiu, kausap mo ba yung delivery rider? Hindi mo ba nakikita sina Liu Xiao at Gu Xiao? Delivery rider lang yan, hindi karapat-dapat. Bakit ka rin nandito? Ano nang pakialam mo? Xia Oji, ako si Liu Yuan, bagong business star. Ikinagagalak kitang makilala. Xia Oji, siguro nakita niya tayo sa balita kaya lumapit. Ay, maliit lang naman yung achievements namin. Sino kayo? Kaklase ko. Kaklase ni Xia Ojin, kaya pala magaling. Sige na. May kausap ako, umalis ka na. Sinong kausap mo? Si Xia Oji ay para sa amin. Pinapaalis mo pa si Xia Oji. Ikaw ang dapat umalis sa motor mong yan. Xia Oji, huwag kang magalis sa ganyan, sabihin mo lang. Gagawin ko agad. Tumahimik ka. Xia Ojin, patawarin mo na ako, please. Hinahawakan ni Xia Xiu, yung delivery rider. Siya pa ba yung eleganteng top car model ng Haicheng? Wala namang patawad, hindi tayo pareho. Huwag na tayong magkita. Ayoko. Xia Oji, niloloko ka nito. Delivery rider lang yan.
3,000 lang sahod. Kaklase namin yan, kilala namin. Hindi siya karapat-dapat. Huwag kang magsayang ng oras. Nabangkarot ka na. Ah, tama na rin. Okay lang, kaya kitang buhayin. Kapag natanggap na ako bilang modelo sa Mado, buong buhay kitang bubuhayin. Naku, parang nagligtas sa mundo ang lalaking yon ah. Si Oji, ako ang bagong bituin ng negosyo. Milyonaryo. Hindi ba ako kasing ganda niya? Sa puso ko, siya ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. Ikaw, ihahambing mo pa sa kanya? Akala ko, ikaw ang number 1 car model sa Hacheng. Gaano ba kagaling si Sashio? Isa lang siyang babaeng walang malayong pangarap. Sino ka? Ako yung papasok sa Madaw, lalapit sa boss. Magiging mayamang asawa at magiging top dog ng Hacheng. Ang kinabukasan ko, talagang lalampasan ang isang babaeng tulad mo na walang malay. Wang Yi. Hindi ko sinabing papayagan kitang pumasok sa Mado. Lu Xiaojin, wala kang pakialam kung makakapasok ako o hindi. Akala mo ba interviewer ka? Hindi ako interviewer. Ako ang boss. Nababaliw na to, araw-araw nangangarap. Pagdating ng staff ng Madaw, wala na siya. Xiaojin, totoo ba yan? Binigyan ka ng konting papuri, lumaki na ang ulo mo, Lu Xiaojin. Siya ay isang alamat sa Haicheng na bilyonaryo. Ikaw, isang delivery rider lang na 30,000 ang sahod. Hindi ka karapat dapat maglinis ng sapatos niya. Lucia Ojin, nagpapanggap ka bilang boss na Mado? Gusto mo bang mamatay? Isang daliri lang niya, pwede kanyang durugin. Tama na. Para sa akin, si Xiaojin ay mas magaling pa sa boss ng Mado. Anong nangyayari? Marami ng beses na naloko si Lu Xiaojin. Huwag kang maging tangat mauto ng isang babae. Sobra na ang paglapastangan nila sa boss ng Madaw. Paalisin na natin sila, Xiaxiu. Ikaw at si Lu Xiaojin. Hayagang hinamon ang boss ng Madaw. Kita mo, nagalit na ang lahat. Umalis na kayo. Lucia Ojin, kung dahil sa inyong dalawa, masira ang interview ng lahat, hindi ka rin kayang protektahan ni Xiaxiu. Palayasin siya. Alis. Alis. Tara na, huwag na tayong makipagtalo sa kanila. Isang daang boss, hindi pa rin katumbas mo. Xiaxiu, hindi ka pa rin nagigising. Si Lu Xiaojin, mula pa noong nag-aaral, isang mahirap na nasa ilalim. Pagdating sa lipunan, isang delivery rider pa rin. Talagang naniniwala ka bang kaya niyang? Parang tunay na bagong bituin sa negosyo. Nababaliw na talaga. Hindi mo maunawaan ang yelo sa tag-init. Si Lu Xiaojin ang gusto ko. Hindi ang kanyang estado, hindi tulad ninyong mga mapagkunwari. Alis na tayo. Bakit alis? Kakainin ba ako? Huwag magpakapalalo, maghihintay ako sa pagdating ng may-ari na Mado. Ipopost ko ang kahihiyan mo sa grupo para masyahan ang lahat. Alas 10 na, darating na ang may-ari ng Mado. Umalis na tayo. Hindi na kayo makakaalis. Alas 10 na, magsisimula na ang interview. Salubungin natin ang may-ari ng Madaw. Si Lu Xiaojin pala talaga ang naggatag ng Madaw. Ang may-ari ng Mado, alamat ng Haicheng, misteryosong bagong bituin sa negosyo. Si Lucia Ojin pala. Impossible. Paano siya? Xiaojin, ang galing-galing mo talaga. Ikaw pala talaga ang nagbabago sa industriya ng modeling sa Haicheng. Pasensya na, Boss Lu. Hindi ko inakala. Nag-delivery big ka pa ngayon. Kulang ang paghahanda ko. Hindi ko naayos ang pagkatid sa'yo. Ayos lang, salamat sa delivery bike, nakita ko ang ilang. Nakakatuwang eksena. Boss Lu, ito ang impormasyon ng lahat ng aplikante ngayon. May balita. Nakasama rito ang nangunang car model ng Haicheng. Nasaan si Xiaxiu? Na-interview ko na sila. Pero bago ko i-announce ang resulta, makikipagkwentuhan muna ako sa mga dati kong kaklase. Awa naman, Boss Lu, bulag ang aming mga mata. Lu Xiaojin, hindi, Boss Lu. Ako ang walang alam, ako ang mayabang. Hoy Wang Yi, huwag mong maliitin ang sarili mo. Noong estudyante pa, ikaw ang pinakamaganda at mabait na campus beauty. Inaapi ako ni Bishop Xiao. Inaboy mo sila para sa akin noon. Diyosa ka sa puso ko, gusto ko talagang magpasalamat ng maayos sa'yo. Pero ngayon, naging isa kang babaeng hungkag sa katanyagan at kayamanan. Laging binabanggit, mahirap, karapat dapat bang insultuhin mo? Pasensya na, Lu Xiaojin. Ako ang nagkamali. Kahit na ikaw ay hindi mabait, hindi ako pwedeng maging masama. Nangako akong papasok ka, hindi ako magsasawa. Isang yun, bigyan mo siya ng kontrata para pirmahan. Maghanap ka ng posisyon para sa kanya na may sahod na 100,000 bawat buwan. Sige. Ibigay mo sa kanya ang mga gamit sa trabaho, Lu Xiaojin. Boss Lu, talagang mabuti ang puso mo. Posisyong paglilinis ng banyo na lang ang available sa kumpanya. Araw-araw, linisin mo ng maayos ang 300 banyo. Magaling. Pinaglinis mo ako ng kubeta, niloloko mo ba ako? Nakapirma ka na sa kontrata. Kung hindi mo matapos ang trabaho ayon sa patakaran, magbabayad ka ng 20 beses na multa. Iyon ay 2 milyon. At kayong dalawa, pulutin ang mga cellphone, magtrabaho kayo ng maayos sa pagkuha ng video. Para malaman ng mga kaklase na ako, si Lu Xiaojin.
ay nagsasabi ng totoo at tumutupad sa pangako. Xiaojin, masarap ba ang pakiramdam na may magandang babae sa iyong kandungan? Maikli ang gabi ng pag-ibig, huli na ang paggising, mula noon ay hindi na nag-aagahan ang hari. Boss, marunong ka palang gumawa ng tula. Boss, ang galing mo. Napakagandang tula talaga. Kaya dapat kitang pasalamatan. Ikaw ang nagpalamang sa akin. Kung gaano kasarap ang luho at pag-ibig. Bilang pasasalamat, iniwan ko para sa iyo ang posisyon ng tagapagkalat ng pera. Sa susunod, kapag may team building ang kumpanya, ikaw ang bahala sa pagkalat ng pera sa gilid. Mas marami, mas mabuti. Ang hindi makalat sa iyo na lahat. Para naman mabigyang halaga ang dating nararamdaman ko para sa iyo. Anong klaseng napakagandang boss ito? Tapos na ang interview ngayon, pero hindi ko hahayaang umalis kayo ng walang dala. Narito ang 0 milyon. Sino mang makakuha, ay sa kanya na ito. Bilis, huwag niyong sirain ang atmosfera. Hindi na kailangan. Bilis, pera, hindi ba ito ang pinakamahalaga sa iyo? Bilis, anong pagpapanggap yan? Nababaliw ka ba? Paumanhin, ibabalik ko sa iyo ang sampal na ito, ngunit hindi mo dapat gamitin ang pera. Para insultuhin ang aking tunay na damdamin. Tunay na damdamin? Ngayon, ang mga tunay sa akin, hindi lang ikaw ang isa. Dati, nabulag ako ng pera, ngunit nang mawala ka. Masakit na sumasakit ang aking puso. Doon ko nalaman na talagang nagustuhan na kita. Ginamit mo ang pera para makaakit ng maraming babae. Kapag wala ka ng pera, iiwan ka nilang lahat. Ngunit huwag kang mag-alala kahit kailan. Mananatili ako sa iyong tabi habang buhay, magkasama sa hirap at ginhawa. Iwanan mo ako. Iiwan niyo ba ako? Hindi. Mahal mo ba ako? Tingnan mo, kapag may pera, makukuha mo ang puso ng isang babae. Ang prinsipyo na ito, ikaw pa ang nagturo sa akin. At pagdating sa panahong wala ng pera, paano ako mawawalan ng pera? Sa hinaharap ang buhay ko, si Lu Xiaojin, ay magiging mas kasiya siya. Naniniwala ako na ang malinis at tapat na Xiaojin ay tiyak na babalik. Tiyak na hahanapin ko siya. Vice Chairman Chu, may balita ba kay Lu Xiaoyi? Sekretaryang Leng, magsalita ka. Vice President Chu, ginamit talaga ni Lu Xiaoyi ang pagtaas ng sahod at malaking halaga ng pera para umupa ng napakaraming babae. Nagpanggap na magkatayo ng kumpanya para maghanap ng target. AME, ang batang ito, talagang ginamit ang lahat ng masamang paraan para matupad ang tayaan. Mag-ingat ka na hindi ka malubog dito. Sa ngayon, ang deposito ng binata ay may 2 bilyon pa. May 3 araw na lang bago matapos ang tayaan. Dapat ba nating? Ipatupad ang planong B, bigyan natin siya ng kaunting hadlang. Dapat maunawaan ng mga kabataan na ang trilyon na mana ay hindi ganoon kadaling makuha. Opo. Mag-inuman tayo sa gintong kopa, ngunit hindi tayo magpapatawad sa taba. Lu Qianlong, huwag mo akong sisihin kung pinahihirapan ko ang iyong apo. 3 araw na lang kung magpapatuloy ito. Kahit sinong babaeng empleyado ang piliin ko, matatapos ko ang tayaan. Hindi maganda ang lagay, boss. Binabakuran tayo ng komersyo ng Qianlong Group. Kulang na ang cash flow sa loob ng 1 araw. Magkakaroon ng problema ang pananalapi ng kumpanya. Baka kailangan ng 2 bilyon para mapunan ang kakulangan. Bakit ako ina-attack ni Chu Shenhe? Hindi ba siya ang referee? Hindi pa pwedeng ubusin ang pera ngayon? Kung hindi, saan ako kukuha ng babae? Si Oyun, sabihan mo ang driver. Pupunta ako sa Qianlong Group. Paumanhin, nagmamadali ako. Vice President Chu, ayon sa iyong utos, kinontrol ko na ang lakas sa antas na. Magigising ang binata sa loob ng 2 araw, maging panatag kayo. Lu Xiaoyi, huwag mo akong sisihin. Bakit ako nandito? At bakit ako? Binabakuran ng komersyo ng Qianlong Group. Magsalita. Binata, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang komersyal na bakurang ito ay normal lang na komersyal na pagtutol dahil ang iyong modeling company ay nakakaapekto sa pag-unlad ng parehong industriya sa ilalim ng Qianlong. Kung gayon, bakit ako nasa ospital? Noong araw na yon, paglabas mo ng kumpanya, hindi sinasadyang sinaksakan ng wanted criminal. Gayon, ang iyong katawan ay wala ng malaking problema. Subalit, sa mga araw na ito, ang iyong kumpanya ay ganap na nabaon sa utang. Lahat ng empleyado, nang malaman na nasugatan ka at na ospital, ay umalis din sa trabaho. Imposible sila, wala man lang nag-iwan. Hindi sila ganoong klase ng tao. Mga kasama, bagamat ang kumpanya ngayon ay binabakuran ng pangunahing grupo sa Haicheng, ang Qianlong Group. Ngunit kailangan lang nating magtiis hanggang sa magising si Pangulong Lu, tiyak na muling mabubuhay ang kumpanya. Opo, hindi maganda ang lagay. Sabi ng Qianlong Group, ngayon nila lulubusin ang paglulon sa kumpanya natin.
Anong gagawin natin? Sinabi pa nila, kung hindi mag-resign ngayon, ipapasok sa blacklist at hahangan sa buong Haicheng. Naku, ano nang gagawin natin? Ayokong hindi na ako makahanap ng trabaho. May binabayaran akong bahay at nasa ospital pa ang nanay ko. Parang tubig ang paglabas ng pera araw-araw. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Tama na, tahimik. Kailangan nating manatiling matatag. Kag nagising si Boss Lu, gaganda rin ang lahat. Napakabait ni Boss Lu sa atin palagi. Hindi natin siya pwedeng bigin. Sabi ko na, hindi nila ako basta-basta iwan. Paano kung hindi siya magising? Akala mo ba talagang gusto namin siya? Kung hindi lang mataas ang sweldo, hindi ako magpapanggap. Tama, hindi ko rin siya gusto. Pera lang ang habol namin. Maghiwalay na lang ng maayos. Mag-resign ako. Alis na ako. Yun, umalis na rin tayo. Empleyado lang tayo. Hindi natin kailangang tumulong sa kanyang pagbangon. Pero, sige na. Boss, huwag mo akong sisihin. Alis na tayo. Nagpapanggap lang pala sila. Hahaha. Ano nang silbi ng lahat ng perang ginastos ko? Bukas, babalik na naman ako sa dati kong buhay. Bilang isang dukhang walang-wala, hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng babae. Yung master, may 2 bilyon pa sa card mo. Isang araw na lang. Basta wag sumuko, may pag-asa pa. Anong pag-asa? Sa halip na mag-effort para humanap ng babae, mas mabuti pang inumin na lang to, hindi na ako muling maniniwala sa kahit na sinong babae. Yung master, alam mo ba, nitong mga nakaraang araw, may babaeng nagngangalang siya Shiu, na hinahanap ka. Hoy, Shiu, huwag kang mag-alala. 2 araw ka nang hindi natutulog. Hindi. Sabi ng doktor, nandito si Xiaojin. Kailangan niya ako ngayon. Xiaojin. Sino ka? Ikaw si Miss Xia Shiu, di ba? Ako ang personal na sekretarya ni Emma Lu. Ligtas na siyang nakalabas sa ospital. Payo ko sa iyo, huwag mo na siyang hanapin. Dahil sa kumpanya, ganap na siyang bangkarot ngayon. Kung pera ang habol mo, mas mabuting sumuko ka na. Hindi na siya naniniwala sa mga babae. Huwag kang magsinungaling. Ganun na lang ba kadaling bumagsak ang malaking kumpanyang yon? Ikaw ba yung kabit niya? Natatakot ka bang maagaw ni Shiu si Xiaojin? Kaya ganyan ang sinasabi mo. Ayokong magsinungaling. Kung ayaw mong maniwala, panoorin mo ang balita ngayon. Nanguna sa mundo ng negosyo, ipinahayag ng Madu Company ang pagkalugi nito. Sa ngayon, lahat ng empleyado ay umalis na. Ang may-ari ay nasugatan at walang malay. Shiu, umalis na tayo dito. Nalugi na ito. Baka tayo pa ang masangkot. Hindi, sinabi ko kahit anong mangyari. Sasamahan ko siya. Ganap na nagsara ang Madu Company. Ano ang nagdulo sa bagong bituin sa negosyo na pinag-usapan upang bumagsak sa sitwasyong iniwan ng lahat? Nasa usap-usapan na ito sa buong internet. Gaano katagal ka na nahuli? Masamang tagapaghatid ng pagkain. Siguro bukas, babalik ako sa ganitong buhay. Kung hindi mananalo sa pustahan, mas mabuti pang magwala na lang. Mas mabuti pang ubusin ang 2 bilyon na ito ng tuluyan. Magsaya tayo. Ang lahat ng tiyampag ngayong gabi, ako si Lugong Z ang magbabayad. Ano? Sinabi mong si Lu Xiaojin. Pumunta sa pinakamalaking club ng aming Chanlong Group upang gumastos. Ang benta sa club ay mabilis na tumataas sa ngayon. At parang nga lang balak tumigil ang binata. Siguro nagwawala na lang itong batang ito. Hindi naman sigurado. Maaring may iba siyang plano. Kaya hindi ba tayo dapat kumilos? Isang buwan na, sapat na, kalihim-leng, ihanda ang kotse. Ako mismo ang pupunta upang talunin siya. Boss. Heto na. Dagdagan ng 100 bote ng Romaine Conti, ipamahagi sa lahat. Sage Lugongzi, ibibigay na namin ito sa inyo. Sandali lang po. Parang ito ang boss ng Madu. Kaya pala ganoon kayaman, ngunit narinig ko. Hindi ba siya nalugi na? Bahala na kung sino man siya. Malas niya, ngayon ang araw na ito ay ni Kao Gongzi. Ang lingguhang pag-book tuwing Bayernes. Pinamumuhian ni Kao Gongzi ang sinumang nakakakuha ng atensyon sa kanya. Sinasabi mong ang pangalawang pamilya sa Haicheng. Si Ginoong Kao Shaolin, siya ay hindi mapigilang magalit. May magandang palabas na naman. Yan CG, dumating ka na rin. Narinig ko na may bagong boss sa aming club na nagkakalat ng kera. Ikaw ang pinakasikat sa aming club. Dapat kang makipagkilala. Talaga, kung gayon bantayan mo si Sinsin para sa akin. Papasok na ako. Bakit mo siya dinala? Dinala ko ang aking anak sa ospital para sa kanyang sakit sa puso. Bumili ng mas mahal na gamot mula sa ibang bansa. Sana maging mapagbigay ang boss ngayon. Sinsin, dito kasama ang ate. Huwag kang lalayo, alam mo ba? Bagong kuya, hayaan mong makilala ka ng ate. Narito ang aming pinakasikat. Si Rina Rosas na si Yanchi ay sumisikat. Sige, magsaya tayo, hahaha.
Ikaw ba ang bagong dating na kuya? Akala ko matandang kalbo. Hindi pala, isang gwapong binata. Gusto mo bang sumayaw ang et? Ano ang kaya mong isayaw? Paano mo gusto sumayaw ang et? Ganoon ang isasayaw ng ate. Gusto ko. Pole dance. Masamang bata. May nagpabuwisit ng pera ngayong gabi, ang aming pinakasikat na si Yanxi, ay magpapalabas ng pole dance para sa lahat. Si Yanxi ay paborito ni Cao Xiao. Nang asar pa siya, hindi alam ang panganib. Ang ingay pupunta rin ako para tingnan ang kuya. Sinsin, lalabas lang ang ate ng 1 minuto. Huwag kang lalayo, ha? Psych. Sinasabi mo na sumasayaw si Yanxi, kasama ang bagong lalaki. Cao Xiao tutu. Kamukhang kamukha ni Yanxi, munting kapatid. Nandiyan ba ang nanay mo? Dalhin kita ng kuya sa masayang lugar. Lu Xiaojin, anong ginagawa mo dito? Ito ang pinakamalaking club sa Haicheng. Ruyan, bakit ka nandito? Hindi ba't dapat tinitingnan mo si Sinsin? Gusto kong makita ang bagong kuya, Yanxi. Bakit mo siya yakap-yakap? Sadyang maliit ang mundo. Liruyan, nasaan ka ba naman? Yemi, akala mo babahay mo ito? Lu Xiaojin, nabalitaan ko. Wala na akong interes sa iyo, bangkarote. Narito ako ngayon para hanapin ang tunay na kuya. Mas magaling siya kaysa sa iyo, siya ang bagong kuya. Ano, Lu Xiaojin, siya ang bagong kuya. Gago, hinahamak mo si Jilu. Siya ang pinakamalaking gastador ngayong gabi. Gusto mo pa bang magtrabaho? Paumanhin, Jilu. Sige na, ayaw ko ng pag-aksayahan ng panahon. Napakabait talaga ni Jilu. Paglingkuran mo siya ng maayos, kung hindi siya masaya. Umalis ka na. Sino ang nangunguna kay Cao Xiao? Siya ang Cao Shaolin ng pangalawang pamilya sa Haicheng. Mas magaling pa raw siya kay Liu Bei ng Haicheng Feast. Nang agaw ng eksena si Lu sa Cao Xiao, at nambola pa ng babae ni Cao Xiao. Mamamatay siya mamaya. Ayos, mas malaki pa sa huli kong gimmick. Ay, nasobrahan ako sa excitement. Nakalimutan ko tuloy si Cao Xiao. Huwag kang mapakumbaba, Cao Xiao. Ikaw ang pinakamalaking kliyente namin dito. Ha? Walang utang na loob. Hindi mo talaga. Ibinigay ang respeto sa aming Cao Xiao. Lao Wang, kailangan mong punasan ang alikabok sa pinto mo. Natapunan ako ng alikabok. Mahirap sigurong bayaran to? Samahan kita ng kuya mo para hanapin si mama. Sinsin. Huwag kang mag-alala, Yanxi. Hintayin mo matapos ko ang importante. Saka ko kayo pagsamahin ng anak mo. Balita ko bagong dating ka ngayon, boss. Anong kailangan mo? Tol, oy, opo. Oy. Bakit ako tinitingnan nyo lahat? Hindi ko siya sasaktan. Relax ka lang, tol. Ako si Cao Shaolin. Mahilig makipagkaibigan sa mayayaman. At pareho pa ang taste natin. Hindi ba, Yanxi? Kung ganun, kung ano ang nasa club. Pumili ka ng gusto mo, Cao Xiao. Why? Huwag kang mag-alala. Hindi kita papagastusin. Masisira ang pangalan ko bilang pangalawang henerasyon ng Haicheng. Ako ang bahala sa lahat ngayon, Cao Shaolin to. Hahaha, ito naman ay para kay Yanxi. Unang punta mo dito, ipapakita ko sa'yo. Kung paano ako pinasasaya ni Yanxi palagi. Tara, sayawan mo ng striptease ang tropa. Pasayahin mo siya ngayon. Sex na, bilis. Cao Xiao, ano to? Tol, alam mo ba ang pinakamagandang paraan para magka-good vibes? Ituturo ko sa'yo ngayon, isang beses lang. Yanxi, may bago tayong laro ngayon. Gusto ko mag-striptease ka sa harap ng 6 na taong gulang mong anak. Mag-striptease ka. Sige na, sayaw ka na. Hindi ko magagawa to sa harap ng anak ko. Babae ka ng club, wala ka ng hiya.
Gusto kong malaman ng anak mo kung gaano kakarumihan, nanay niya. Nanay, bakit ganyan ang suot mo? Hindi, Sinsin. Hindi yun ang iniisip mo. Nanay, binubuli ka ba nila? Dahil ba? May sakit sa puso si Oinkin kaya naapektuhan ka? Hindi, Sinsin. Sinsin, Sumayaw ka na lang. hindi ako sasayaw. Gusto ko ang anak ko. Kausyaw, anong kasalanan ko? Ganito ang gawin mo sa akin. Bakit? Masaya, Yansi. Alam kong may sakit sa puso ang maliit na to. Kaya ka lang pumasok bilang sayaw-sayaw sa club. Pero akala mo, madali lang kumuha ng pera ko? Sa hiking ng ilang taon, ang dami kong ginastos para sa'yo. Hindi pa panoorin kayong mag-ina sa melodramang yan. Ang sayaw ngayon. Kailangan mong sumayaw. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay. Hindi ako pwedeng sumayaw sa harap ng bata. Magpanggap ka pang mabait. Hindi mo pa nakikita, nagmamadali na si Kaoshaw. Ang sayaw ngayon, sasayaw ka, ayaw mo man. Kung hindi, ibabawas ko lahat ng sahod mo. Tignan natin kung paano mo siya papagamutin. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo ako. Sa susunod, sasang-ayon ako. Kaoshaw. Medyo sobra na yata. Sobra? Ikaw, sawa ka na, ako hindi pa. Huwag mong sirain ang bagong tatag na samahan natin. Dahil lang sa isang babaeng madaling makuha. Bilis, sumayaw ka na, huwag ka nang magpahuli, sumayaw, maghubad. Maghubad, sumayaw, sumayaw, maghubad, maghubad. Luke Xiaojin. Hindi ka pa ba nadadali ng mga babae? Ano ka sa tayo? Kamusta tol, astig ba? Sandali lang, may mas astig pa. Tagay. Kapag may pera, madaling makuha ang puso ng babae. Kung hindi mataas ang sahod, hindi ako makikipagplastikan sa kanya. Kahit kailan, nandito lang ako para sa'yo. Pera. Tuloy lang ang sayaw, marami akong pera panggamot, kaya ko. Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi ako humihinto, hindi ka pwede tumigil, kung hindi, gagawin kong walang saysay ang mga taon mong trabaho. Hubarin mo ang damit mo ngayon din. Baliw ka. Baliw ako, at mayaman pang baliw. Ha. Huwag magbad. Tol, kinakalaban mo ba ako? Hindi naman walang kwenta ang pagsasayaw. Mas mabuting bumaba ka na at uminom, ako ang taya kay Kaoshaw. Romain Conti, kamusta? Tara. Samahan natin si Kaoshaw sa inuman. Huwag kang magpanggap, hindi kailangan ni Kaoshaw ang imbitasyon mo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita, umalis ka. Ipar, huwag kang magalit. Ako si Kaoshaolin, gusto ko lang makipagkaibigan. Sana bigyan mo ako ng mukha. 10,000. Hubarin mo. Mabigat ang gintong baras na ito, mukhang 30,000. Huwag nang maghubad. 50,000, maghubad ka pa. 2,000,000, huwag kang maghubad. 5,000,000. Maghubad ka pa. 10 gintong baras, 1,000,000. Anong ibig mong sabihin? Di ba sabi ni Kaoshaw, gusto niya akong maging kaibigan? Pero ang mukha na yon, ayaw kong ibigay. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Kaoshaw ang pangalawang prinsip ng Haicheng. Ang pinakamayamang second generation. Paano siya nangahas manggulo? Lashawi. Naghahanap ka ng kamatayan. Ito ay nightclub, laging ang may pinakamaraming pera ang boss. Dahil mas malaki ang ambag ko, dapat siyang bumaba at uminom kasama ko. Kailangan niyang bumaba. Kaoshaolin, ikaw ang unang hindi nagbigay galang sa akin. Huwag kang magkunwari, mula pa sa simula ay pinag-initan mo ako. Dahil inagaw ko ang atensyon at kinain ko ang iyong pride. Pinasayo mo si NCG. Para lang mapahiya ako sa harap ng lahat, di ba? Kaoshaw. Interesante, sa buhay ko, ikaw ang una. Na nangahas sumuway sa akin ng haapan. Ikaw ang una at huli. Ang pinakaayaw ko, Kaoshaolin, ay ang mas malakas kaysa sa akin. Dito sa Haicheng, hindi ko papayagan na may mas malakas kaysa sa akin. Pwede kayong gumawa ng gusto nyo, bawat butong na bali. Bibigyan ko ng 10,000. Nangahas kang magmura sa amin yung master, babaliin ko ang iyong binti. At itatapon sa dagat para pakainin sa pating. Tulungan niyo akong turuan si Kaoshaolin.
10,000 bawat suntok, walang limitasyon, walang maximum. Naghahanap ng kamatayan, ang aming pamilyang Kao ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa Haicheng. Pangalawa lamang sa Tianlong Group. Nangahas kang gumalaw laban sa pamilyang Kao. Ito ang industriya ng Tianlong Group. Maraming desperado dito. Mas epektibo ang pera kaysa sa pangalan ng pamilyang Kao. Galaw. Teka, kung ganon, maglaro tayo ng simple. Pera-peraan. Kayong mga mayayaman, bakit mahilig sa pera-peraan? Lu Xiansheng, huwag mong subukang makipagkompetensya sa kanya. Si Cao Shaolin, may dala siyang 10 bilyon. At may pamilyang Cao sa likod niya. Hindi mo siya kayang talunin. Dahil sa akin ito nangyari, pasensya na. Mas gusto kong tawagin mo akong kapatid. Yan si Gigi. Ang ganda, hindi dapat malungkot. Ganda, hindi pa kita nakikita ngumiti sa akin ng ganyan. Sayang ang perang ginastos ko para sa iyo. Cao Shaolin, ikaw lang ay isa sa mga nahulog. Sa paanan iyan Gigi. May pera ka lang, tandaan, hindi ikaw ang naglalaro sa kanya. Ikaw ang nilalaro ni Yan Ziji. Ang galing mong magsalita, pero ang wallet mo. Kaya ba ang kayabangan mo? Hahaha, pera ang pinakawalang pakialam ko, hindi ko alam. Kung may lakas ng loob si Cao Shao. Sige, kung matatalo ka, ibubuhos ko sa iyo ang 12 ng kilo ng sulfuric acid at tatahiin ang bibig mong basag. Kunin ang pinakamahal na 30,000. Set ng inumin gusto ko. 100 set. Tatlumpung milyon. Talagang si Cao Shao, 30 milyong set. Agad na inilabas. Buti na lang hindi ko siya na-offend kanina, Sa isang kisap, 30 milyon, kaya mo ba? Siya ay isang bangkarote, hindi mo siya mapapantayan. Sumuko ka na lang. Narinig ko na mayroon kayong isang bote ng Louis Zvi na 100 taong nakatago. Bibilhin ko ito. Louis Zvai, isang patak ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Isang bote ay nagkakahalaga ng bilyon, ikaw na bangkarote. Hindi mo kayang bilhin iyon, pero ngayon, dahil kay Cao Shao, pwede kang makabili ng isang patak para matikman. Iharap. Ito ang Louis Zvi. Hindi ba't sayang inumin ito? Mga walang kwentang salita, kaya mo bang inumin? Wow, Hahaha. ang yaman talaga. Ang pera ay walang kahulugan sa akin. Cao Shao. Ikaw. Vice President Chu, sinasabi nila, para iligtas ang isang ina sa gabi, nakipagpustahan si Young Master kay Cao Shaolin. Nasunog na ang natitirang 2 bilyon. Lu Tianlong, tunay ngang apo mo. Talagang may lakas ng loob, pero nahiya ang pamilya Cao. Hindi sila titigil. Bilisan, bumalik tayo agad. Hindi bababa sa 1 bilyon yon. Sinunog lang? Kahit si Cao Shao, pati ang boss ng Tianlong Group, hindi gagawa niyan. Kahit si Mosk, hindi maglalaro ng ganyan. Hindi ba siya bangkarote? Paano siya gumastos ng ganyan? Nanay, ang ganda ng apoy. Siyempre maganda, yun ay para sa atin. Aming mag-ina, ang apoy na yan. Siya ang unang lalaking handang. Magbigay ng ganito kalaki para sa kin. Cao Shaolin, talo ka. Ngayon, 2 ang pagpipilian mo, mag-striptease ka. Putulin ang kamay mo. Lu Xiaojin, sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako talo. Hintayin mo ang tatay ko, papatayin kita. Alis na tayo. Mayroon pa akong 1 milyong gintong bar. Sino man ang pumutol ng kamay ni Cao Shaolin? Kanya ang gintong bar. Ako na, Lu Xiaojin, huwag kang maglakas loob. Huwag mag-alala, Young Master. Naipaalam ko na kay Master. Paparating na siya. Magpalipas muna tayo ng oras. Paano? Ako na ang bahala. Ano na hindi ko kaya? Simulan na. Sandali, Lu Xiaojin, sasabihin ko sa'yo, ako ang Cao Shao ng Haicheng. Sa kalagayan mo, hindi mo karapatan magdesisyon sa buhay ko. Ipiliin kong mag-striptease. CJ. Hayaan mo muna akong magyabang. Pagdating ng tatay ko, huhubaran kita ng butot laman.
Huwag mong sabihin, maganda ang indak. Apos na? Maganda. Pero hindi ko sinabing tapos na pagkatapos mong sumayaw. Ano ang sinasabi mo? Walang hiya. Dahil hindi ako nanonood ng sayaw. Kausyaw, hindi ko sinasadya na galitin ka. Pero gusto mo akong patayin. At nadamay pa si Nayan Z at ang anak niya. Hindi ito matatapos. Ang alak na ito, 70% ang alkohol. Isang lagok, apoy sa dibdib. 2 lagok, sunog ang baga. Mayroon akong 100 bote, kailangan mong ubusin lahat. Pero, pwede ka rin gumastos ng 100,000 para may uminom para sa'yo. Kausyaw, gamitin mo ang pera mo para hamunin ako. Ginoo, wala na tayong pera. Ang init. Mamamatay na ako. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa anak ko? Tatay, dumating ka na rin. Tatay, dumating ka na. Kung medyo nahuli ka pa, napatay na sana ako niya. Ginoo, itong lalaking ito kanina. Pinagawa sa Ginoo ng striptease. Tapos binigyan pa ng malakas na alak para mamatay siya. Huwag mo siyang palalampasin. Dakpin niyo siya. Ano? Di kaya ng maliit, kaya yung malaki na ang humarap. Wala akong pakialam kung maliit o malaki. Basta mang-api sa anak ko. Dugo mo ang babayaran mo. Tatay, huwag mo siyang hayaan. Na madali lang mamatay. Gusto kong mas masahol pa sa kamatayan ang maranasan niya. Lucia Ojin, mahilig ka sa pera, di ba? Kaya pera ang gagamitin natin para maglaro. Sige, sundin natin ang gusto ng anak ko. Makinig kayong lahat dito. Sinumang makabasag ng isang tadyang niya, makakakuha ng 10 milyon. Mas madami, mas malaki ang premyo. Ako na. Hoy, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Isang tadyang para sa 10 milyon. Kung makakapaglabas ka ng 200 at 40 milyon. Lahat ng 24 mong tadyang, ligtas. Ano, gusto mo? Alam mo na wala na akong pera ngayon. Kaya pinahirapan mo na lang ako, di ba? Walang pera. Kahit meron, di ko ibigay sa'yo. Kung ganoon, sisirain kita. Tara, isang tadyang, 10 milyon. Ako na. Ito ang kapangyarihan ng pera. Yung mga taong gustong tumulong sa'yo kanina. Ngayon, gustong-gusto na nilang durugin ka. Tigil, bibigyan kita ng pera. Ito ang perang nakuha ko ngayon. Kung kulang, may 1 milyon pa sa bangko ko. Pwede bang pakawalan si Lucian Sheng? Nababaliw ka ba? Pera yan para sa pagpapagamot ni Sing-Sing. Kuya, kung wala ka, wala nang mukha ang ate. Na mabuhay pa sa mundong ito. Ikaw ang bayani sa puso ng ate. Bayani. Ang 6 na taon mong sahod, di pa abot sa pera na ginastos ni Heshaw para sa isang kainan namin. Ikumpara mo kay Heshaw. Wala kang karapatang maging basura. Ang may pera lang ang bayani. Ako, isang bigo lang na walang pera. Kahit wala kang pera, bayani ka pa rin. Akala ko ba, babae lang sa bar? May totoong nararamdaman ka rin pala. Akala mo ba, ikaw si Dushinyang? Ang gusto ko ay pera niya. Gusto kong makita. Paano ka ililigtas ng isang bayaning walang pera? Tara! Dating itong Yanxi, ipapadala sa underground auction sa ibang bansa. Doon mahilig ang mga mayayamang pervert sa mga babaeng may asawa. Gusto nila ang mga ganyang babaeng may asawa. Dumating na si Chu Chanhe ng Chanlong Group. Director Chu, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Mula ngayon, tapos na ang pagsipsip at pagpapape. Tinanggal ka na sa Chanlong Group at ipagbabawal ka sa buong lungsod. Ito ang Chanlong Group na nagwawasak sa mga kao. Ang laki ng pressure. Ang mga top executives ng Chanlong Group. Bihira lumantad, ngayon biglang nagpakita. Mukhang may malaking mangyayari. Matagal na tayong hindi nakita, Chanhi. Bakit ka nandito? Walang kwentang usapan. Pakawalan mo muna siya. Misunderstanding, hindi ko alam na babae mo pala siya. Gagawin ko na. Hindi mo ba naintindihan? Sinabi kong pakawalan mo muna siya. Kung hindi, panagutan mo ang consequences. Tatay, huwag mo siyang pakawalan.
Director Chu, pwede pakawalan ng lahat. Pero itong batang ito inapi ang anak ko. Hindi ko basta-basta palalampasin ang utang na ito. Kahit kamag-anak mo siya, hindi ko maibibigay ang mukha na ito. Nga, hindi naman kami pushover ng pamilya Kao na pwedeng basta-basta paglaruan ng Chanlong Group. Siya ang totoong apo ni Chairman Lu. Kung may mangyari sa kanya, gagamitin ng Chanlong Group ang lahat ng puwersa hanggang sa mawala ang pamilya Kao. Siya pala ang legendary founder ng Chanlong Group, ang totoong apo ni Lu Chanlong. Tatay, ako pa ang totoong anak mo. Anak, gusto mo ba akong patayin? Director Chu, kami ang nakamali. Patawarin mo na ang pamilya Kao. Nasaktan ninyo na siya. Kailangan ninyong magbayad. Matagal ko nang ayaw sa pamilya Kao. Ginawin na, ipabangkarote na ang mga Kao. Mga tao, dalhin ninyo ang mag-amang Kao. Ano? Bitawan ninyo ako. Siya pala ang young master ng Chanlong Group. Young Master, okay ka lang ba? Chu Chenhe, winasak mo ang kumpanya ko. Bakit mo pa ako sinagip? Alam kong maami kang gustong itanong. Halika, Young Master. Usap tayo sa tabi. Bago ang lahat, kailangan kong sabihin sa iyo. Bukas na ang deadline ng Beck, naubos na ang pera mo. Kung bago maghating gabi bukas, hindi mo pa nakita ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo. Pasensya na, mawawalan ka ng lahat at palalayasin sa bansa. Sinubukan ko ang maraming paraan. Pero hindi ba ito nagtagumpay? Tama ang lolo, hindi pera ang kailangan para magustuhan ka ng babae. Para tunay na magustuhan ka. Siguro, nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Pero wala na akong oras. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Kahit anong gawin mo, kahit maglabas ka ng pera para sa babae, hindi ka pa rin mananalo sa pustahan. Dahil ako ang hurado, basta matalo ka. Ang trilyong yaman ay mapupunta sa akin, Chu Shenhe. Kaya mula pa lang sa simula, talo ka na. Ano ang sinasabi mo? Sinsin, dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Pupunta muna si mama para tingnan si kuya. Opo, Mama. Magkakaroon na ba ako ng tatay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si mama ay matanda na. Hindi bagay sa kanya ang panganay ng Chanlong Group. Pupunta lang si mama para makita si kuya sa huling pagkakataon. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi babae, kundi ako. Chu Shenhe, ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Pasensya na, Ginoo. Gagawin kong tanggapin mo ang pagkatalo mo ng buong puso. Sekretaryo Leng, tapusin mo siya at dalhin sa abandonadong gusali. Sabihin mo sa lahat ng babaeng nakasalamuhan niya na kung gusto nilang iligtas ang buhay ni Lucia Ojin, kailangan nilang maglabas ng 1 bilyon. Bago mag alas 12 ng hating gabi bukas. Kung hindi, pagdating ng oras, papatayin siya agad. Ngayon, hintayin natin kung may babae. Nasasayang ng 1 bilyon para iligtas ang isang dukha. Nabetray pala ang kapatid ko ng mga taga Chanlong Group. Mama, bakit ka umiyak? Kukunin ni mama ang ipon nitong mga nakaraang taon para iligtas si kuya. Ano nang gagawin ko? Ang ipon ko ay 1 milyon lang. Kulang pa ng 79 na milyon para maging 1 bilyon. Kailangan kong himingi ng tulong. Lucia Ojin, nasaan ka na ba? Chu Shenhe, ano ba talaga ang balak mo? Ginoo, panoorin ninyo ang live stream. Para mabilis na mapatunayan ang pustahan. Dinala ko sa bar ang lahat ng babaeng nakasalamuha mo. Kung may babae na handang gumastos ng 1 bilyon para iligtas ka, siya talaga ang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Nakatanggap na ba kayong lahat ng balita?
na nakagapos si Lu Xiaojin. Sabi nila kailangan daw ng 1 bilyon para may ligtas si boss. Hindi na naman siya boss natin. Ano nang kinalaman natin dyan? Nga, ano ba talaga ang nangyayari? Sasabihin ko sa inyo, kagabi, nakita ko mismo si Lu Xiaojin na dinala ng mga taga Chanlong Group. Akala ko pa naman, talagang mayaman siya, pero nakidnap lang pala siya. Shiu, narinig mo na ba? Narinig si Xiaojin ng mga taga Chanlong Group. Nakagapos siya. Kailangan ng 1 bilyon para palayain siya. Si Away, samahan mo ako sa car show. Ibibenta ko lahat ng kotse na binigay sa akin ni Xiaojin para makapag-ipon ng pera. Sage. 10,000 lang, babayaran ko agad. Hello. Halos maghapon na, 79 na milyon, wala pa ring nautang. Ano na ang gagawin? Gusto kong iligtas si Lu Xiaojin. Pumunta ka agad sa bar sa 520 Changming Road. Sino ang mag-aakalang dinukot siya? Ginoo, ito ang mga babaeng napaglaanan mo ng pera. Para sa kanila, madaling magsaya, pero mahirap magdusa. Mas gugustuhin nilang umiyak sa loob ng mamahaling kotse, ay sa tumawa kasama ang isang dukha. Naiintindihan mo na ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Kung ganon, hindi na kailangang tumingin pa. Ipinapahayag ko ang tayaan. Vice President Chu, tingnan mo ang live stream. Mga kaibigan, kayong lahat ay mga kaibigan ni Lu Xiansheng, di ba? Mayroon akong 1 milyon dito. Tayong lahat ay mag-ambag-ambag para iligtas siya. Okay? Nababaliw ka ba? Pinapangambag mo kami ng 79 na milyon para iligtas ang isang lalaking walang kinalaman sa amin. Nga, ikaw ang nobya ng boss, hindi kami. Yan CG, nababaliw ka ba? Isang beses ka lang tinulungan ni Lu Xiaojin. Hindi ka naman umibig sa kanya. Siya ngayon ay isang taong walang mapupuntahan. Bakit mo isasakripisyo ang mga taon mong pinaghirapan para sa kanya? Ruyan, kung hindi mo siya ililigtas, huwag kang magsalita ng mga walang kwenta dito. Dahil mahal ko siya. Karapat dapat siya. Kung hindi niyo ako tutulungan, ako na lang ang magliligtas sa kanya. Sa ganyang edad, love struck pa rin. Sino ang maglalaan ng pera para iligtas siya? Akala mo ba charity kami? Sino ang nagsabing walang magliligtas? Si Ashiu, narito ka rin pala. Hindi ba ito ang number 1 car model ng Hacheng? Si Ashiu. Hindi ba sila nag-away ni Lu Xiaojin? Naku, napakaromantiko, pek lang yan. Tumigil kayo, mga tsismosa. Mas malaki ang ginastos ni Xiu para iligtas si Lu Xiaojin kaysa sa kinita ninyong lahat sa buong buhay ninyo. Ate, ito ang lahat ng ipon ko. Mas kaunti na kaunti sa iyo, 79 na milyon lahat. Ang ganda naman, ngayon makakapag-ipon tayo ng 1 bilyon para maligtas na ang kapatid. Kapatid, Yemem. ang cute ng tawag. Gusto niya akong tawaging ate, at siya ang bayani sa puso ko. Xiu, ang babae na ito ay sinusubukan upang magnakaw ang iyong tao. Kailangan nating umalis maaga sa kaunti. Tatlong patakaran sa lupa kasama si Lu Xiaojin. Gawin ito upang maaari lamang siyang pumili sa iyo. Pumunta muna tayo sa negosyo. Sister, pupunta ako sa iyo. Sama-samang. Si Vice President Chu, tulad ng inaasahan, ay may isang babae, tunay na pag-ibig ng batang master. Kahulugan kung kailan palaging ako sa iyong panig. Ikaw ay isang bayani sa puso ng aking kapatid na babae. Shiu. Yan si Jisoo ang dalawa ninyo pagkatapos ng lahat. Ikaw ay tunay na taimtim sa akin. Talagang napunta ka sa malayo para sa akin. Ito ay dapat na nakaharap sa pag-ibig na peril ngunit natitirang matatag. Pagkatapos hayaan natin ilagay ito, kaya tinatawag na pag-ibig sa pagsusulit. Hanggang kailanman ito, nagtataka ako? Xiaojin, ang batang kapatid. Shiu Essence. Huwag mag-alala, mga kababaihan yung mga tao ay perpektong maayos. Hutin ang crap. Ito ang 0.1 bilyon. Hayaan sila. Magandang ina ang iyong taimtim na damdamin para sa Lu Xiaojin. Ang langit at lupa ay ang aking mga saksi. Ngunit bago ako pinahintulutan ang sinuman pumunta, gusto kong sabihin sa iyo ang isang lihim. Sa katunayan, ang unang nakikipag-ugnayan mo ay Billionaire Lu Xiaojin. Gayunpaman, ito ay isang huwad na produkto lamang na ginawa ng aming Chanlong Group. Gumugugol siya ng pera sa iyo, hindi dahil gusto kanya. Sa halip, ito ay upang matupad ang wedge. Chushan, shut up. Tama ako, hindi ba? Ngayon siya ay nawala, nakaligtas ka sa kanya. Ito lamang na natapos ko sa isang sira na walang tao. Totoo ba ito? Maliit na kapatid na lalaki. Tapos na ito, buhay ko.
Sinabi ko kung paano ka darating sa auto show at flirt sa akin. Kaya ito ay ang fox na humiram ng maaaring antigay sa lahat. Ngunit, ang katapatan kung saan ka nagbigay sa akin ng isang luxury kotse at sunflowers, bagaman ay totoo. Sinabi ko ito kahit ano ang hinaharap. Palagi ako sa iyong panig. Mayroong hindi bilang na mayamang mga tao sa mundo. Ngunit sa gabing iyon, ikaw lamang. Nakaligtas ako at sinsin. Palaging ikaw ang bayani sa aming puso. Palabas ka agad ang tao. Palabasin ang tao. Wala sa inyo ay maaring umalis ngayon. Zhu Shanhe, yung maliit na tao. Kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan nito, pumunta sa akin. Patayin ang dalawang kababaihan para sa akin. Huwag kang matakot, nandito ako. Ingat, Xiao Jin. Binabati kita, Ginoo, natapos mo na ang pusta. Aba, ikaw na walang kwentang apo. Alam ko na talaga. Hindi mo matatapos ang pusta. Lao Lu. Paumanhin, nagkamali ako. Tunay kang apo ng lolo mo, magaling ang ginawa mo. Tandaan mo, hindi mabibili ng pera ang tunay na pagmamahal. Isaisip mo ang mga salitang ito. Kaya pagsubok lang pala ito. Tama, natatakot ang lolo mo na maligaw ka sa pera. Aya't napilitan akong magpanggap na masamang tao. Patuloy kitang sinusubukan, at sa ngayon, maganda ang resulta. Nakuha mo ang tunay na pagmamahal ng dalawang babae. Kahanga-hanga. 3. Mas karapat dapat kang igalang sa harap ng napakalaking mana. Wala kang masamang hangarin at patuloy mong sinusunod ang huling habilin ng lolo ko. Ikaw nga ang matalik na kaibigan ng lolo ko. Sa totoo lang, dapat mo akong tawagin. Pangalawang asawa. Lanan. Ha?